Hi mga kababayan, ito po si Tito Soto. Welcome po sa Tanong Mo kay Tito. Yung sarili ko, mabilis ako umaksyon. Nakakataba ng puso. Pero hindi, baka atakehin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ako po. Akala ko, kilala na ako. Give me a second. Pagdating sa issue po ng kalusugan, napakarami ng pinagdadaanan ng pamilyang Pilipino ng ating bansa. Unang-una po sa lahat, kulang na kulang sa mga doktor. Bukod sa kulang sa mga doktor, bukod sa pasilidad, kulang din sa pasilidad. Kaya nga po ginawa ko po yung Doktor para sa Bayan Act na medical scholarship, free medical scholarship. Gusto ko po dumami ang doktor sa Pilipinas. Yung pong pangangailangan naman sa mga ospital. Pero pag private hospitals, mahal. Yung sa mga ospital ng gobyerno, maraming kulang na mga kagamitan, maraming expertise na kulang. Kaya bihira yung meron eh. Papalad kami doon sa Cebu, yung Vicente Soto Memorial Medical Center. Kompleto yun, yun po yung PGH of the South eh. Kaya lang, nagpupunta po yung mga taga Mindanao, ibang lugar ng Visayas, nagpupunta pa doon. Tapos yung iba naman dito sa Metro Manila nagpupunta, lalo na yung mga specialty hospitals, yung sa cancer, sa heart, sa kidney. Dapat po mabuo talaga sa iba't ibang lugar sa Pilipinas yan at maging accessible. At dapat yan, coverage ng PhilHealth, buo. Kaya po natatandaan ninyo, inimbestigahan ko po yung PhilHealth, naalala niyo po, yung sapagkat maling paggamit. Panahon pa lang ng pandemic, pumapasok po ako sa Senado kahit na bawal, na nakamask lang ako. May mga ilan lang na sinasamahan ako, pero inimbestigahan namin ng PhilHealth. At yung investigasyon na yun, hindi basta nag-imbestiga lang, na puro hearing lang, katulad ng nangyayari sa iba, di ba? Ito po, na-file na namin. Sinabit ko sa ombudsman, sinabit ko sa mga korte kung ano dapat gawin at sino mga kakasuhan. At may mga kaso, yung mga taong yun, na na-involve doon. Sapagkat pera ng bayan yan eh. Dapat ang coverage po ng PhilHealth mas malaki eh. Meron din po akong ginawa na bahay pag-asa. Mag-establish ng bahay pag-asa ang bawat LGU. Kasi nga ho, malaking bagay ang kalusugan pagdating po sa ating bansa. Hindi magiging malusog ang bansa kung hindi malusog ang mga kababayan. Kailangan po libre ang healthcare. Kung magagawan po ng paraan para sa akin na libre ang gamot, libre ang healthcare. Meron po mga bansa sa ibang lugar ng mundo na ganun. So, kailangan pag-aralan ng gobyerno natin at gawa ng paraan para magawa ito. Mas maluwagan pa natin itong PhilHealth, kaya kinreate ang PhilHealth para dyan eh. Kaya po sa tingin ko, kailangan pang pagbutihin po ng gobyerno kung paano mapapalaganap pa natin ang kalusugan sa ating mga kababayan. Meron na po tayong batas na inakda ko rin po yun. Mandatory healthcare for free healthcare for senior citizens. Isa po yun. Pagkatapos yun po yung mental health law. Meron din pong mental health law na nakapasa na po ngayon. At saka meron din po akong inakda na batas na anti-deposit sa hospital. Ang kailangan ngayon, ipatupad ng maayos, i-execute ng maayos po itong mga batas na ito. At kung magkakaroon po ng pagkakataon, yung pang oversight po, yung tinatawag na oversight functions po ng Senado, dapat gawin natin dito sa mga batas na ito para mas maging mabuti ang health ng mga kababayan natin.